Ilan lang doon sa hair strands ang nagmatch po doon sa DNA profile po ng magulang ni Catherine. Yung iba po doon ay hindi po nagmatch at ibig sabihin po ay meron pong nagmamay-ari ng iba o na doon sa mga buhok po na na-recover po doon sa loob ng CRB na red po. May ibang tao na nagmamay-ari ng ilang buhok na nakuha sa loob ng inabandonang SUV sa Batangas. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, ilan sa hibla ng buhok ay hindi pag-aari ng beauty queen na si Catherine Camilon matapos na hindi ito mag-match sa DNA sample ng magulang ng beauty queen. Doon po sa ibang hair strands po ay yun po, babae po yun po yung nag-match po doon sa DNA profile po ng magulang po ni Catherine. At doon naman po sa ibang hair strands, ma'am, ay antayin po natin, ma'am, yung ilalabas po na result po ng crime lab ay ng forensic group, ay rather I should say forensic group, dahil we don't want to preempt, ma'am, itong ilalabas po ng mga iba pa pong additional object evidence po, at makikita po natin yan, ma'am, sa official result po kung ito po ba ay nagpifit po sa DNA po ng babae o lalaki po. Kaugnay nito, inaalampaan niya ng forensic group kung pag-aari ito ng mga suspect. Hindi pa kasi aniya nakukunan ng DNA sample sa mga ito para ikumpara sa ilang hibla ng buhok na hindi nagmatch sa magulang ni Catherine. Hintayin po natin, ma'am, yung development po regarding that. Kung during the preliminary investigation ay po pwede na po tayong mag-request po ng DNA specimen po doon sa mga posibleng tao na may kinalaman po dito sa kaso po na ito, o kailangan po nating dumating dun sa estado na maisampa na po natin yung information para makapag-file po tayo ng corresponding petition allowing the PNP po to get the possible DNA sample from the suspects po. Samantala, nakatakda naman ang preliminary investigation sa kaso ng pagkawala ni Catherine sa December 19 at January 9, 2024. Ito'y matapos na tanggapin ng Batangas Prosecutor's Office ang kasong kidnapping at serious illegal detention laban sa 4 na suspect kasama na si Police Major Alan De Castro. Tapos na po yung case build-up at evaluation na kinondak po ng Batangas Provincial Police Office at subject na po ito ng preliminary investigation. Inaasahan po natin na yung mga suspects po ay magsasubmit po ng kanilang counter affidavit o at iba pa pong ebidensya to answer po yung mga complaint na ifinay laban po sa kanila. Si De Castro ang pangunahing suspect sa pagkawala ni Catherine na umano'y kakatagpuin ng dalaga noong October 12 bago ito mawala. Kahapon, nag-umpisa na ring dinggin ang kasong administratibo na conduct unbecoming of a police officer laban kay Police Major De Castro sa Internal Affairs Service 4A. Nagkaharap po yung magkabilang partido diyan po sa opisina po ng Regional Internal Affairs Police Region 4A at nagsumiti po sila ng iba pa pong mga statements at inaffirm din po ng ating mga complainant, including po yung magulang po ni Catherine, pati na rin po yung isang kaibigan po niya na inaffirm din po niya yung kanyang statements na nagkaroon nga po ng exchange of messages between her and Catherine prior to her disappearance. Pati na rin po yung sinasabing allegedly na pananakit daw po nitong si Major De Castro kay Catherine. Dagdag ni Colonel Fajardo, 2 sibilyan din na may kinalaman sa Nissan Juke ang kinasuhan ng karnaping ng PNP. Ito'y matapos na hindi maipaliwanag kung paano napunta kay Catherine ang naturang sasakyan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.